Hello guys, tour ko po kayo papuntang Israel sa Church of Nazareth St. Joseph. Puntahan natin guys, tara. Ito po, nagpapicture po ako sa harap ng church. Ito po yung harap ng church. Yan din po sa harap. Saka sa gilid, ito po yung mga art kung saan sa iba't ibang panig ng mundo ay nakaukit yung pangalan nila at yung drawing or art nila nagrepresent sa kanilang bansa. Dito nakita ko yung Philippines, na-amaze din ako guys, kaya nagpa-picture ako. Yo yo yo, napakaganda. Saka sa harap din pa-picture konti. Then papunta naman tayo sa harap ng simbahan sa may pintuan. Marami po diyang nakaukit sa history. Kaya dito si tatay, yung tour guide namin, in-explain niya. Kaya check this out. Makinig tayo para may kunting kaalaman. Don't touch the boy. And then he's waiting in the side to be sacrificed instead. So you know, in Christianity, the lamb represents Jesus. Jesus is the Lamb of God. So this is about the Old Testament. Came to Egypt because the king wants to kill all the young infants. After they return, they live in Nazareth. So Jesus helps his earthly father Joseph. They actually work as carpenters. I will show you in a few minutes the house, the place where they lived. Okay? Later on, when Jesus is already a prophet, a young man, he crosses the Jordan River, and then his cousin John baptizes him. And of course, the Holy Spirit comes down saying, "This is my son, to him you will listen." Later on, Jesus is preaching next to the Sea of Galilee, the Beatitudes. And I guess you know what's going on over there, crucifixion of Jesus, burial, and also resurrection at the top corner. Now, inside the Pagkatapos guys ng turo ni tatay regarding history, papunta naman tayo sa loob. Ito yung loob ng Church of Nazareth. Napakaganda guys. Saka dito pagpasok nyo, bawal po ang maingay. Dito pwede kayo mag video, mag picture. Ang higit sa lahat, ayaw nila ng maingay, kaya silent ka lang pag nag video or magpa-picture. Dito sa loob, ito yung pinaka sentro nila sa simbahan. Napakaganda guys, tignan nyo naman yan. Tapos pwede ka rin sa harap, yun nakita nyo yun, pwede kayo magdasal dun. Tapos sa gilid pwede rin yan, sa yun yung rooftop nila guys, napakaganda. Sa taas yan, sa gilid pwede kayo magdasal. Saka maya maya may nagmimisa yan, papunta na yung magmimisa na yung pare dyan guys. Wala na kaming time kaya bumaba na kami. Then pagkatapos yan, picture. Ito yung hagdanan papunta sa taas guys. Every step guys may mga pintuan, saka may mga nasulat. Hindi ko medyo alam kaya pinicturean ko na lang yan. Wala na misa. Pagkatapos sa loob, dito naman tayo sa likod ng simbahan. Yan po yung likod ng simbahan sa Church Nazareth, kung saan nandun din sa likod ang statue of St. Joseph. Dito ang history. Yan din po yung Church Nazareth. Yan ang tinatawag na ritual bath beneath St. Joseph guys. Then papunta naman tayo sa Town of Jesus. Yung nakasalamin dyan guys, yan daw yung nakatayo kung saan si Jesus na naluluyan. Yan, then ginawa din yan ng simbahan sa ibabaw. Yung ilalim yan guys na nakasalamin, saka bawal sa doon pumunta kasi sa ilalim din yan naka-cordon guys, may siminto, saka may mga sa gilid. Yan po sa taas pwede rin dyan sa taas kung saan mga history nakaukit regarding Jesus. Ito yung tao ni Jesus guys, kaya na-mention yan yung natira na lang sa lugar nila, yung mga bricks, mga simento nilagay, yun na lang ang natira.
Kaya napakaganda din guys na makita kung saan si Jesus nagturo. Yan, pwede dyan umupo dun yung kung saan naging simpare dyan. Ito yung yung bahay kung saan nakatayo, structure, mga sulat, yung mga structure, mga kalisa kung saan dyan nakasulat din guys. Yan, the town of Jesus. Yan ang entrance guys. Pag pumunta kayo doon, pumunta din tayo sa church tag ito yung entrance din. Napaka old church siya guys. Dito rin sa baba yung tiles na napakatagal na naukit. Then pwede ka dyan magdasal. Then going tayo sa Jordan River kung saan si Jesus na baptized.